Masyado ka pang bata para maintindihan ang nangyayari. Tatapusin ko ang kamiserablehan niya. Hindi ko sinasadya yun. Natatakot ako. Magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng kwentong Takip Silim. Naniniwala ba kayo na ang kasamaan at pagiging bayolente ay namamana? O mas naniniwala kayo sa free will? Kung naaalala niyo pa ang kwentong Kasalanan ng Aking Ama, tsak na maiintindihan niyo kung bakit na-inspire ang ating sender na ibahagi ang sarili niyang kwento pagkatapos niya itong mapakinggan. Paalala lamang na sensitibo ang paksa ng kwentong ito at hindi para sa mga bata. Kung handa ka na, halika't pakinggan natin ang kwentong ipinadala ni Erica. Miss Anne, naniniwala po ba kayo na namamana ang kasamaan? Posible ba na ang pagiging bayolente ay nasa dugo ng isang tao? Magandang araw sa mga kagaya kong listener ng kwentong Takip Silim. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay may sensitibong paksa. Kaya to protect my privacy, itago niyo na lang ako sa pangalang Erica. 35 years old, isang devoted Christian, at psychiatrist na tumutulong sa mga taong may mga trauma sa buhay. Dati ay nakikinig lang talaga ako sa YouTube channel niyo dahil mahilig ako sa horror stories. Pero nung narinig ko po ang isang kwento niyo noon entitled Kasalanan ng Aking Ama, nakarelate po ako sa kwento ng sender at naisipang i-share na rin ang kwento ko rito. Magkaiba man ang storya ng buhay namin, may isang bagay naman na magkapareho kami. Anak din ako ng isang mamamatay tao. Nakuha ko na yung kalapati ni Aling Ising. Shhh! Hinaan mo lang ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Sorry po. Very good talaga tong anak ko. Paano mo to nakuha? Hinintay ko pong makatulog siya. Alam ko po kasing nagsisiesta siya pag ganitong oras eh. Sigurado kang walang nakakita sa'yo. Wala po, promise. Pinagalitan ka ni Aling Ising kahapon, hindi ba? Opo, ang ingay ko raw. Naglalaro lang naman ako ng manika eh. Pero sabi niya, ang laki daw ng bunganga ko. Paano naman magiging malaki ang bunganga ng prinsesa ko? Anong ginagawa niyo, Tay? Ayan. Bubuksan ko ng sobrang laki ang bibig ng kalapating to. Bakit po? Gusto kong ipakita sa'yo kung ano ang totoong malaki ang bibig. Ganito. Diba? Ang laki ng bibig ng kalapate. Tay, parang nasasaktan na siya, oh. Huwag ka na mag-alala, anak. Normal lang to. Hindi siya nasasaktan. Natutuwa siya. Ito,
Kung sa tingin mo, nasasaktan na siya, kawawa naman. E di, tatapusin ko na ang paghihirap niya. Sorry anak, natalsikan ka pa ng dugo. Oo, sige na. Maghilamos ka na. Yung kalapati po ni Aling Ising. Masaya na siya. Malaya na siyang makakalipad. Bata pa po ako. Itinanim na ni Tatay Fred sa mura kong isip na normal lang ang pumatay. Para bang walang halaga sa kanya ang buhay ng kahit ano o sino. 7 years old pa lang po ako noon. At dahil wala pa sa tamang isip, akala ko'y okay lang ang ginagawa niya. Mabait po si tatay at kilala ng mga tao sa lugar namin dahil sa likas niyang kabaitan at pagiging matulungin. Isa po siyang engineer. May malaking sahod, kaya nagagampanan niya ang responsibilidad niya sa akin bilang isang single dad. Namatay daw sa panganganak ang mama ko at mula noon, mag-isa niya na akong pinalaki. Kilala siya bilang isang mabait na ama at kapitbahay. Pero ang hindi nila alam, may itinatagong madilim na pagkatao si Papa. Isang kadiliman na hindi napansin ng musmus kong isip noon. Miss Anne, madalas na umuuwi si Papa na may dalang kung ano-anong hayop. Butiki, daga, sisiw at iba pa. Tino-torture niya ang mga hayop. Pinaglalaruan. Pinapalatan ng buhay. Tsaka pinupugutan ng ulo. Ginagawa niya ang mga bagay na yon sa harap ko mismo. Mukha siyang masaya kaya naset din ang isip ko na maganda ang ginagawa niya. Pakiramdam ko tuloy, bonding experience namin yung mag-ama. Ayan, maglalaro na tayo. Ang dami ko na palang naipong mga ipis. Buti na lang, tinulungan ako ni tatay sa pagkolekta. Saan kaya dito yung pinakamatulis na bato? Ayan! Ito yung batong gagamitin ko. Ready na ba kayo, mga ipis? Ang sabi ni tatay, pwede ka raw kayong dikdikin ng sabay-sabay eh. Tapos, ilalagay ko kayo ulit dito sa kahon at ipapakain ko kayo sa aso ni Aling Ising. Ang saya nun, di ba? Magiging dog food na kayo. Anong ginagawa mo? Tigil mo nga yan. Sino ka? Ba't mo pinaglalaroan yung mga ipis? Ano ngayon? Mas masaya silang kalaro eh. Wala kasing nakikipaglaro sa akin. Tawag nila sa akin, weirdo. Ano ba yung weirdo? Basta, huwag mo itutuloy ang pinaplano mo. Pakialamero ka. Hindi tamang pumatay, masama yun. At alam kong mabait kang bata. Kaya please, huwag kang gumawa ng masama. Miss Anne, for the first time, nagkaroon po ako ng kaibigan. Opo. Kahit na pinagalitan niya ako nung una kaming nagkita, naging magkaibigan pa rin kami ni Jepoy. Magkaedad lang kami. Mabait siya sa akin. At hindi niya ako tinatawag na weirdo kagaya ng ibang mga bata. Naging mabuting impluensya po siya para sa akin.
Mula kasi nung naging kaibigan ko siya, nawawala na sa isip ko ang pumatay ng hayop. Nadidistract po kasi ako sa pakikipaglaro sa kanya. Halos araw-araw kaming nagkikita sa may sapa para maglaro. Ni hindi ko alam kung taga saan siya o kung sinong mga magulang niya. Basta naglalaro lang kami. Hanggang isang araw, naglalaro kami ng taguan at narinig ko ang ibang mga bata na tinatawag akong baliw. Naglalaro raw kasi akong mag-isa. Hindi ako baliw! May kalaro ako! Si Jepoy! Jepoy, oh! Kausapin mo nga sila! Sabihin mo sa kanila magkaibigan tayo! Lalo lang po nila akong pinagtawanan dahil wala naman daw po silang makitang kasama ko. Sabi nila, dahil daw walang may gustong makipagkaibigan sa akin, gumagawa na lang ako ng imaginary friend. Uminit po ang ulo ko. Bumilis ang pintig ng puso ko. Pinagpawisan ako at nakaramdam ng sobrang galit. Parang nandilim ang paningin ko at isa-isa ko silang tinulak. Ba't kayo? Mga sinungaling! Totoo si Jepoy! Totoo kaibigan ko! Nagsitakbuhan po sila pero patuloy pa rin nila akong inasar. Huwag na kayong bumalik dito! Tama na yan. Huwag mo na silang awayin. Sila naman yung nauna eh. Ba't sila? Tana, hayaan mo silang maging masama. Basta ikaw mabait ka. Hoy, Erika! Ba't mo tinulak si Naisa? Kasi bad sila! Eh, ikaw, ano ka? Baliw! Nakikipaglaro sa hangin. Mana ka sa tatay mong may sayad. Anong may sayad? Ano pa ba? Eh, di baliw. Hindi baliw ang tatay ko! Akala siguro niya maloloko niya ang lahat ng tao dito. Di niya lang alam, pero ilang beses ko na siyang nahuling may kinukuha at pinapatay na hayop. Wala lang naniniwala sa akin kasi lahat sila hinahangaan ng bait-baitan mong tatay. Pero ako, hindi niya ako maluloko. Sinungaling ka! Ang tatay mo sinungaling. Baliw! Aray! Ba't mo ko tinulak, Kuya Nestor? Napaka-arte mo. Ang hina lang nun. Tsaka, ganti ko na yun sa ginawa mo sa kapatid ko. Baliw. Kinabukasan, pauwi po ako noon galing sa eskwelahan nang marinig ko ang usapan ng mga kapitbahay. Patay na raw si Kuya Nestor. Puro patak ng kandila raw ang nasa bangkay nito. Nakadilat ang mga mata, bukas ang tiyan, at naglabasan ang mga lamang loob. May pumatay kay Kuya Nestor? Pero, bakit pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay? Anong meron? May narinig akong nagsabing hindi raw siya makapaniwalang nagawa ni engineer yon. At sa lugar namin, si tatay lang ang may palayaw na engineer. Mas lalo po akong naguluhan at nagtaka noon. Anong ginagawa niyo sa tatay ko? Bakit niyo siya pinupusasan? Tay, ano nangyayari? Erika, pumasok ka na sa bahay.
Huwag ka makialam dito. Mamang pulis, pakawalan niyo po ang tatay ko. Hindi siya masamang tao. Erika, halika na sa loob. Tita Sol, tulungan po natin si tatay. Kawawa naman siya. Masyado ka pang bata para maintindihan ang nangyayari. Pero kailangan nilang dalhin ang tatay mo. Hindi po. Ayoko. Tatay! Gumuho po ang mundo ko noong nakulong si Tatay Fred. Mabuti na lang at nandun si Tita Sol, ang nakatatandang kapatid ni Tatay para alagaan ako. Dinala niya ako sa bahay nila na nasa kabilang barangay lang. Matandang dalaga si Tita at walang kasama sa bahay. Kaya naman kaming dalawa na lang ang magkasama mula nung kinupkup niya ako. Nahirapan siya sa akin dahil halos hindi ako nagsasalita sa umpisa. Hindi po kasi ako makapaniwala sa narinig kong mga usap-usapan na si Tatay Fred daw ang pumatay kay Kuya Nestor. Palagi kong naaalala yung nangyari isang araw bago ito namatay. Oh, bakit ka umiiyak? Si Kuya Nestor po kasi. Anong ginawa niya sa'yo? Tinawag niya po tayong baliw. Tapos po, tinulak niya ako. Ganun ba? Hayaan mo na lang yon, anak. Miserable kasi ang buhay ng damuhong yon. Pero ako nang bahala sa kanya. Ano pong gagawin niyo? Tatapusin ko ang kamiserablehan niya. Makikipaglaro ako sa Nestor na yon. Saktong-sakto po na may sapa din malapit sa bahay ni Tita Sol. Palagi po akong tumatampay doon dahil bukod sa tahimik, naaalala ko din si Tatay pag nandun ako. Isang beses, kakauwi ko lang po noon nang marinig ko si Tita Sol na kausap sa cellphone ang kapatid nila ni Tatay na nasa Amerika. At ang mga sinabi po niya ang mas nagpaguho sa mundo ko. Oo, ate. Patay na nga si Fred. Ang sabi, inatake raw sa puso dun sa loob ng kulungan. Pero hindi ako naniniwala eh. Ang daming pasa at sugat sa katawan niya. Ang sabi ng iba, baka binugbog raw ng mga preso. Ganun daw talaga yung mga yun pag may bagong nakulong na grabe ang kasalanan. Sinasaktan na tinotorture. Mga hayop sila. Akala nila kung sino silang malilinis. Eh pare-pareho lang naman sila nasa kulungan. Patay na si tatay? Erika? Hindi totoo yan. Hindi mapatay si tatay. Hindi niya ako iiwan. Miss Anne, tuluyan pong nagbago ang buhay ko dahil sa mga nangyari. Pero sinubukan ko pong ipagpatuloy ang buhay ko. Dahil alam kong yun ang gusto ni tatay na gawin ko. Sa tulong ni Tita Sol, ay nagkaroon ako ng maayos na buhay. Nakapagtapos ako sa pag-aaral at nakapagtrabaho
bilang isang office clerk. Nakakainis talaga ang Reese na yun. Baklitang pangit. Kung makapag-utos, akala niya siya yung boss ko. Daig niya pa yata yung may-ari ng kumpanya eh. Alam naman ng lahat na hindi siya magaling. Sip-sip lang siya. Sarap tusukin ng ballpen yung mata niya. Ikot-ikutin ko yung ballpen sa eyeball niya hanggang sa lumuwa. Babalatan ko siya ng buhay. Gigilitan sa lieg hanggang sa maubos lahat ng dugo niya sa katawan. Tingnan ko lang kung makapag-inarte pa siya. May isang bagay po akong napansin sa sarili ko mula noon. Madali pong uminit ang ulo ko, Miss Anne. At tuwing nagagalit po ako, ang unang pumapasok sa isip ko ay manakit. Hindi ko naman po talaga ginagawa pero bayolente po ang isip ko. Kaya minsan po ay natatakot ako na baka minana ko ang pagiging bayolente ni tatay. Baka nananalaytay sa dugo ko ang pagiging kriminal. Ano ba yan? Kung ano-ano naman pumapasok sa isip ko. Sorry Lord, please tulungan niyo po akong tanggalin ng mga ganitong idea sa isip ko. Pilit ko pong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ko minana ang kasamaan ni tatay. Nag-iisang anak man niya ako, magkaiba naman kami. Dahil kilala ko ang sarili ko at hinding-hindi ako mananakit ng kapwa ko. Hi, Erica. Kakarating mo lang galing sa trabaho? Oo, kumusta? Okay lang. Makikisuyo sana ako sa'yo. Kung pwede mong bantayan muna tong si Star. May kailangan lang akong puntahan sandali pero hindi naman ako magtatagal. Ang hilig mo talaga sa pets, no? Para mo ng anak? O siya, sige. Ako na munang bahala dito. Isasama mo ba si Toby sa pag-alis? Oo, isasama ko ang anak ko. Bibilhan ko na rin ang gusto niyang sapatos. Sige na, baka gabihin pa kayo. Thank you ah. Mag-isa lang po ako noon sa sala. Nagsa-cellphone. Habang ang pusa namang si Star ay naglalaro. Bigla ko pong nadaanan sa feeds ko ang picture ni Reese, ang sipsip kong office mate. Muli ko na naman tuloy naalala ang inis ko sa kanya. Nanumbalik sa isip ko ang lahat ng mga pangmamaliit niya sa akin. Bigla po akong pinagpawisan at humigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone. Nakaramdam na naman ako ng galit na hindi ko maipaliwanag. Yung figure ni Tita! Hoy, ikaw! Anong ginawa mo? Ang likot-likot mo kasi. Bakit hindi ka mapermi? Binabantayan ka na nga ng basag ka pa ng gamit. Wala kang silbi. Pareho lang kayo nung sip-sip kong katrabaho. Miss Anne, yung pusa po ang pinagbuntunan ko ng galit. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Basta't kinuha ko na lang po bigla yung pusa at dinala sa may sapa. Tahimik doon at walang ibang tao. Gawin mo na. Alam kong gusto mo. Wala kang silbi! Mamatay ka na!
Walang ano-ano'y hinampas ko ng sobrang lakas yung pusa sa isang malaki at matulis na bato. Habang ginagawa ko yon ay sumisigaw ako paulit-ulit. Nagmura po ako ng maraming beses, pero kahit anong gawin ko ay hindi pa rin humuhupa ang galit ko. Inilapag ko sa lupa ang duguan at nanghihinang pusa. Pinulot ko ang isang malaking bato at paulit-ulit na ipinukpok yon sa pobreng pusa. Parang musika sa pandinig ko ang pagsigaw nito. Hindi ako tumigil hanggang sa tumahimik na ito at nawala ng buhay. Pero ang hindi ko alam, may tao palang nakakita sa akin at kaagad niya akong isinumbong sa barangay. Mabilis po ang naging pangyayari. Nanghihina po ako noon pagkatapos ng ginawa ko at parang wala sa sarili. Ang naaalala ko lang, nasa barangay hall na ako noon at nandun si Tita Sol at ang umiiyak na si Allison. Erika, bakit mo yun ginawa? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? May batas laban sa mga pumapatay ng hayop. Pwede kang makulong kung magsasampa ng kaso si Allison. Pinagkatiwala ko si Star sa'yo. Paano mo yun nagawa sa kanya? Sorry. Allison, sana mapatawad mong pamangkin ko. Alam kong napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Pero sana... Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nagmamakaawa ako sa'yo, Allison. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya yun. Natatakot ako. Baka ano? Baka kagaya ako ng tatay ko. Bayolente, masamang tao, kriminal. Erika, ano ba yan sinasabi mo? Napapansin ko na mabilis uminit ang ulo ko at mabilis na pumapasok ang mga violenteng idea sa isip ko. Kaya pati ako, natatakot na rin sa sarili ko eh. Kasi baka naman akong kasamaan ni tatay. Baka demonyo rin ako. Walang taong ipinanganak na masama, Erika. Hindi naman ang kasamaan. May free will tayong lahat. Kaya kung ano man yung kadiliman na bumabalot sa'yo, kaya mo yung labanan. Hindi ko alam kung paano. Ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Aaminin kong mahirap para sa akin na patawarin ka sa ginawa mo. Pero dahil naniniwala ako sa pagpapatawad, susubukan ko. Salamat Sumama ka sa akin sa church. Gusto kong tulungan kang maging mabuti. Aminado po ako na, at first, sumama lang ako sa church bilang pasasalamat kay Allison dahil hindi siya nagsampa ng kaso laban sa akin. Pero eventually, nagustuhan ko na po ang feeling ng tuwing nagsisimba ako. Feeling ko ang lapit-lapit ko sa Diyos. Feeling ko mabuti akong tao. At may pag-asa na hindi ako maging katulad ni tatay. Nawawala po ang violent thoughts ko pag nasa simbahan ako. Pero minsan po, pag mag-isa ako, bumabalik ang mga ito. Kapag may nakikita akong ipis, pumapasok sa isip ko na hulihin ito at ipasok sa box para gawing koleksyon. Ito yung gawain ko noong bata ako. Kinukolekt ko ang mga ipis at sabay-sabay ko silang papatayin. Pero every time na naiisip ko ito, nagdarasal ako
At sa awa ng Diyos ay napipigilan ko ang sarili ko. Isang araw po, na-late ako sa trabaho dahil hindi ako nagising sa alarm ko. Nang dumating ako, sinalubong ako ng sermo ni Reese. Kesyo, unprofessional daw ako at walang sense of urgency sa mga deadlines namin. Huminga po ako ng malalim at hindi na lang nagsalita. Pero during lunch break, at nung naabutan ko siyang mag-isang natutulog sa sleeping quarter, bigla na namang bumalik ang violent thoughts ko. Ang sarap-sarap mong sakalin hanggang sa malagutan ka ng hininga. Impact kang bakla ka. Mamatay ka na. Sana mawala ka na sa mundong to. Gawin mo na, anak. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Ilabas mo ang tunay na pagkatao mo. Hindi. Tumahimik ka na. Guni-guni lang kita. Hindi ako kriminal. Hindi ako kagaya mo. Nakakuyom na po ang kamao ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig sa oras na yon. Pero pumikit ako. Huminga ng malalim at paulit-ulit na nagbilang sa isip ko. Mabuti na lang po't napigilan ko ang sarili ko. Tumakbo ako palabas ng sleeping quarter bago pa ako may magawang bagay na pagsisisihan ko. Ang akala ko'y okay na ako pero hanggang sa pag-uwi ko po ay dala-dala ko pa rin ang galit ko. Sakto po na napadaan ako sa bahay ni Allison. Walang tao sa kanila nun. Pero nakita ko ang cage kung saan nakakulong ang alaga niyang dagang Costa. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Hayop lang naman yan eh. Basta't mag-iingat ka lang. Walang makakaalam. Natalo po ako sa pagkakataong yon. Nang masiguro kong walang tao sa paligid, ninakaw ko ang dagang Costa na alaga ni Allison. Dinala ko ito sa sapa at sakto namang may nakita akong barbecue stick na pakalat-kalat. Kinuha ko po yon at siyang ginamit ko para isagawa ang plano ko. Pasensya ka na. Hindi ako pwedeng pumatay ng tao. Ikaw na lang. Una kong tinusok ang kaliwang mata ng daga. Pagkatapos ay ang kaliwang mata naman ito. Nang mabulag na ang daga ay paulit-ulit ko itong sinaksak sa kabuoang bahagi ng katawan nito. Hindi ako tumigil. Sa bawat pagsaksak ko ay mas lalo lang tumitindi ang galit ko. Hanggang sa Tumigil ka na! Jepoy? Nanlaki po ang mga mata ko nang makita ko ang dati kong kaibigan. Bakit kagaya pa rin siya ng dating itsura niya? Bata pa rin siya. Hindi kaya tama sila noon na imaginary friend ko lang si Jepoy? Baliw nga ba ako? Hindi. Hindi ka totoo. Sa takot ko ay basta ko nalang binitiwan ng barbecue stick at kumaripas ng takbo. Hindi ako baliw. Imagination ko lang yun.
Erika, kailangan kong pumunta sa barangay hall. May biglaang meeting raw kami. Paano po tong si Toby? Di ba pinababantayan to ni Allison sa inyo kasi may bibilhin siya? Yun na nga eh. Makikiusap sana ako sa'yo na bantayan mo muna si Toby. Kailangan ko talagang umattend sa meeting. Sige po. Ako na po munang bahala dito sa bata. Ang hindi ko po alam, Miss Anne, ang pangyayaring yun pala ang magtutulak sa akin sa sukdulan. Bilang isang bata, sobrang kulit po ni Toby. Ilang beses ko siyang pinagsabihan ng mahinahon, pero ayaw niyang makinig. Tumaas na ang boses ko pero hindi pa rin siya natinag. Kaya sa inis ko po, kinurot ko siya ng pinong-pino. Napaaray siya, pero hindi umiyak. Sa halip, inasar niya pa ako. Kesyo, hindi naman daw masakit. Sinusubukan mo talagang pasensya ko? 7 years old ka pa lang pero demonito ka na. Hindi masakit? Pues ipaparamdam ko sa'yo kung anong totoong masakit. Tama yan, anak. Ilabas mo ang galit mo. Huwag mong kimkimin. Halika rito! Nawala na naman po ako sa sarili ko, Miss Anne. Alam ko kung ano ang ginagawa ko pero di ko mapigilan ang sarili ko. Dinala ko si Toby sa may sapa. Nagpumiglas siya pero wala siyang nagawa para labanan ang lakas ko. Pagkarating namin doon ay hinubaran ko siya para mas maramdaman ng mura niyang katawan ang sakit ng pagpalo ko. Sakto po na may nakita akong malaking kahoy doon na kasing haba ng braso ko. Yun ang gagamitin kong pamalo sa kanya. Ayaw kong gawin to. Pero pinipilit mo talaga ako kasi ayaw mo makinig. Ang kulit-kulit mo! Erika, tumigil ka na. Hindi ikaw to. Huwag kang makialam. Sino ka ba talaga? Pinaglalaroan mo ba ako? Kaibigan mo ako at kilala kong pagkatao mo. Mabuti ka. Hindi ka kagaya ng tatay mo. Hindi. Baka nga, hindi ko na talaga pwedeng pigilan ang paglabas ng totoo kong pagkatao. Baka hindi ko talaga pwedeng tanggihan ang pamana ni tatay sa akin. Mali ka. Hindi na mamana ang kasamaan. Pwede tayong mamili kung magiging masama tayo o hindi. Erika, piliin mo maging mabuti. Kaya mo. Pero... Toby, anak! Halika rito! Tulungan mo ako! Bagay lang yan sa'yo. Demonyo ka, Erika! Akala ko nagbago ka na. Tama na! Tulong! Tulungan mo sa akin ang aso mo! Shaboy! Nasa ka! Tulungan mo ako! Bruno, stop! Wag ka nang lalapit sa amin, naiintindihan mo? Papunta na sana ako sa inyo para kunin si Toby eh. Pero nakita kong pinapagalitan mo siya at kinakaladkad para dalhin dito sa sapa. Kaya nandilim ang paningin ko at naisip kong turuan ka ng leksyon. Dinala ko dito si Bruno para iparamdam sa'yo ang sakit na gusto mong maramdaman ng anak ko. Allison, patawad. Ayoko na. Hindi mo na ako pwedeng daanin sa pagpapaawa mo. Siguro nga tama ka. Namana mo nga siguro ang kasamaan ng tatay mo. Hindi, ayoko. Kung gusto mo, pwede mo akong ireklamo sa ginawa ng aso ko. Pero pag ginawa mo yon, irereklamo din kita sa ginawa mo sa anak ko. At sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan. Kung ayaw mo mangyari yun,
manahimik ka. At umalis ka na rin sa lugar na to. Yung malayong-malayo sa amin. Nagtamo po ako ng napakaraming injuries. Napuno ng stitches ang mukha ko. Napakarami ko ring sugat sa braso. Pero hindi ako nagsalita dahil natatakot akong ipakulong ni Allison. Umalis na rin po ako sa lugar namin at tumira sa kabilang bayan. Gusto ko na po kasing kalimutan ang lahat ng nangyari at magsimula ng panibagong buhay. Hindi po naging madali, Miss Anne, pero ipinagpatuloy ko ang paglapit sa Panginoon. May natagpuan akong panibagong Christian church na yumakap sa akin sa kabila ng pagkatao ko. Muli akong naniwala na may pag-asa para sa akin. Kasabay po noon ay lumapit din ako sa isang psychiatrist upang tulungan akong mag-heal. Ang laki pala ng naging impact ng mga ginawa ng tatay mo. Opo, tita. Sabi ng psychiatrist, traumatized daw po ako sa mga nangyari mula nung bata pa ako. Na-manipulate daw yung isip ko na okay lang ang mga ginawa ni tatay. Kasi para na naming ginawang bonding yung pananakit ng mga hayop eh. Sa murang edad, tinanim na niya sa isip ko na okay lang maging bayolente, na normal lang yon. Lumaki din kasing bugbog sarado ang tatay mo sa papa namin. Lasenggo si papa at lagi niyang pinag-iinitan ng tatay mo. Bugbog sarado si Fred dati. Kahit kailan ay hindi siya umimik. Pero kinimkim lang pala niya ang lahat ng yun. Ang malungkot, naging kagaya rin pala siya ng ama namin nung tumanda na siya. Sana tahimik ng kaluluwa ni tatay ngayon. At sana mapatawad siya ng Diyos sa mga kasalanan niya. Dahil po sa kagustuhan kong makatulong sa mga kagaya kong lumaking may traumas, nag-aral po ako ng psychology. Kaya naman po, aside sa pagiging devoted Christian, isa na rin akong psychiatrist ngayon. Hindi po naging madali ang road to recovery ko. Maraming ups and downs. Pero masaya po akong i-share sa inyo na okay na ako ngayon. Wala na ang urge kong manakit o maging bayolente. Masaya at tahimik na rin ang buhay ko ngayon. Bigla ko pong nakita si Jepoy na masayang naliligo sa may sapa. Ngumiti siya at kumaway sa akin. Pero sa isang iglap ay bigla na lang siyang naglaho. Parang tinangay ng hangin. Kaya hanggang ngayon ay napapaisip pa rin ako. Sino ba si Jepoy? Multo ba siya? Basta, isa lang ang alam ko. Malaki ang naitulong niya upang iligtas ako. Sa lahat po ng mga tagapakinig, palagi po nating tatandaan na hindi likas ang kasamaan. Palagi po nating mas piliin ang kabutihan. Kagaya nga po ng paborito kong verse sa Biblia. Marcos Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso. At dahil sa mga ito, ay nagiging marumi ang tao.
Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat sa pagkakataong ito. God bless us all. Erica, maraming salamat sa iyong walang takot na pagbabahagi ng kwento mo sa amin. Ang masasabi ko lang ay masaya ako dahil nahanap mo na ang kapayapaan at naway magpatuloy ka pa sa iyong paglapit sa Panginoong Diyos. Ayon nga sa Romans 8, chapter 5, those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Hindi ako naniniwala na tayong mga tao, are sinful or evil by nature. Pero sa mundo natin, tayo ay napapalibutan ng mga gawa ng kaaway. Kaya mas makabubuti na kumapit tayo sa Panginoon, alamin natin kung ano ang purpose na inilaan niya para sa buhay natin sa mundo. Kaya wag na wag po tayong makakalimot na tumawag sa Kanya palagi. Dahil siya po ang magpapadala sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo para lagi tayong nakakonekta sa tunay na ninanais ng ating may likha. At ngayon naman, dumako po tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Leo Alcantara, Yalrica Fort, Hoyens Amper, Perlita Anino, Kay from Cebu, Raymark Binongo, Mayumi Makisig, Maria Cecil, Aaron Roldan. Magpasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Mama ni Mikay at Yani. Ang sabi ni Mama ni Mikay, "Hay, nakaka-excited naman ang mga kwento ng Takip Sinim at Sitio Bangungot. Lagi kong inaabangan ang mga bagong upload nyo, pati ng asawa ko. Nahahawa na sa akin sa pakikinig ng mga kwento nyo. Sana mabati nyo po kami mag-asawa, sina Eloisa at Denver ng Valenzuela City. Salamat po. Abang-abang ulit kami sa upcoming na kwento." Sabi din ni Yani, "Hello, listening from UAE. Lagi po akong nakikinig sa mga kwento dito sa Takip Sinim at Sitio Bangungot. Habang nagpaplansya o nagluluto po, lagi po akong naka-headset para lang makinig sa mga kwento nyo. Maraming salamat dahil sa inyong mga kwentong katatakutan, nawawala po ang pagod ko sa trabaho. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Sinim at Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.